Hello guys, once again, welcome to my YouTube channel. Another guest na nagpa-unlock sa aking paanyaya at tayo man po ay di niya binigo. Maraming salamat po, Manoy. Halika, samahan niyo akong kilalanin natin ating bida. Pumuntahan natin ang kanyang art hub. Alam niyo ba itong ating bida ay tubong Bicol and multifaceted na may tuturing. He is an event organizer, art educator, socio-civic leader, art critic, media broadcaster, photographer, at marami pang iba. Pero natuon ang aking pansin sa kanyang unique style because currently his work has been described as a surrealist, impressionist, and visionary artist. Huwag na nating patagalin. Let's go and find out. Speaking of Art Hub, dito natin siya matatagpuan sa ground floor ng Serendra Wings BGC Taguig, ang hinahangaan nating Maestro Rogelio Orobia. Kumusta na po kayo? Ayos lang, Jo. Salamat sa pagpasyan mo dito sa The Art Hub. At yun, nagkasundo tayo na magkaroon ako ng interview. Ang ilang kayo sa magkakapatid? Bali, pang mula sa bunso, pang tatlo ako. Tapos bali, 8 kami. 8 magkakapatid. Oo, tapos pero lahat sila wala na rin yung nanay at tatay ko. Siguro mga 5 years ago yung nanay ko, yung tatay ko siguro mga 10 years. Sa magkakapatid, ikaw lang yung artist? Mostly ako lang. Ikaw lang yung nahihilig sa sining? Ako lang ang nahihilig sa sining. Kasi siguro mahilig din sila kaya lang di lang siguro nila na practice. Kasi yan, kundi yan, minsan rudogo mo na yan eh. Oo. Saka magiging passion mo. Tuloy yung lulo ko nung panahon ng Kastila, parang gumagawa siya ng timbre. Parang gano'n yung mga seal. Or dahil di pa naman uso masyado nung bali. Kakaiba pa, tagagawa ng seal siya. Tapos natututo din ng umukit. Kasi, panahon yun ng Kastila, yung lulo ko. Then, after that, yung tatay ko naman mismo, carver naman siya o sculptor naman. And painter. So, banda ko nung panahon na sa ako parang malapit sa doon sa Sorsogon. Yuduran, Albay. Yuduran. Oo. Pag nagpipinta yan, nanonood ako. Pagkatapos habang nanonood, sasabihin ko, medyo mali naman yung kanya, dapat umalis lang pagbalik ko kasi ang gamit hindi pa yung mga tipong mga oil na sa tubo. Bira pa, parang oil enamel nakita po yung mukha niyan parang lumuluhan na parang akala mo nakamaskarang ubo. Sana pinakialaman mo to. Sabi ko medyo tako ito dapat nakataas. Ilang taon po na kayo noon? Mga 7 years old. Ibig sabihin na nagkikritik na kayo sa gawa ng iba. Oo, totoo. Pero sa tatay ko pa lang yun. Then, dahil siguro pinanganak akong medyo artistic. Kailan po umpisa ang pagiging event organizer nyo? Mga 90s, parang event organizer na ako. Nagsimula yan nung panahon ni Cory Aquino, ang art noon parang namatay. Kasi siyempre kaya lang ipakita ni Cory Aquino na hindi siya mahilig sa art. So ngayon parang ang inintindi niya yung kung paano yung pagpalit ng liderato ng bansa. So transition period. So ngayon naman, ako naman naisip ko, inabot akong hirap pati sa pagkain nun. Hirap na hirap din eh kasi pag painter ka
dapat tong ka mabuhay pero hirap na hirap ka. So, pero hindi ako nawala ng pag-asa. Dati nakikigrupo pa ako ng mga pag-exhibit pero siguro hindi mawala yun yung tipong alam mo na, yung nakamulatan siguro nabasa natin sa libro na yung parang si ganito i-criticize tapos i-criticize naman ng isa. So parang binago ko yun. Sabi ko kailangan mabago ito tapos umalis ako sa mga grupo. Tapos yung mga grupo na nakita ko, tuloy pa rin sila. Oo. Pero sabi ko hindi dapat din. Nagsulo ako. Doon ako naging event organizer. Oo. Nag-con muna ako. Parang nag-create muna ako ng pagtuturo. Yun na yung art lesson. Napasok ko ng testing muna ay sa PIA dito sa may Visayas Avenue. Sining Galaw. Oo. Yung radio naman yon ay tungkol sa mga actually hindi lang sining parang sa part of commentary. Parang ginawa ko lang sining, ginawa ko siyang parang hindi dahil nagpipinta lang kundi yung musika, yung mahilig sa mga yan sila may kanukol na interview ko yan. Yung mga kilalang sila Rivalera, yung mga artista din. Pero pinalalagay ko pa na halimbawa, linisin natin ating kapiligiran, kinukomment ko yun. Oo, parang pan lang siya. Nagbibigay lang akong paalala. So yung magandang pag-uugali natin ay may kinalaman sa ganito about mental health, about dental, about basta lahat na ay mga celebrities in-interview ko. Then after that pumasok naman ako ng showbiz. Yun. Yung naging showbiz writer ako, na-interview ko yung mga 90s na mga artista. Yan sila Dennis Trillo, sila Atlatia. Later na yun. Sila itong kapartner niya rin, sino ito si Juan? Ginelin ba yan? Oo, Mercado. At iba pa mga kilala noon. Na-interview ko duman sa akin. Hanggang minsan, ayan, maging sila Freddy Aguilar. Na-interview ko. Bukod doon, maging itong mga celebrity na tao, hindi lang artista, ini-interview ko rin. Parang interesado ako sa buhay nila. Ano ba, sino ka ba at ano ka ba sa yung buhay ngayon, anong mga ginagawa? So parang pinag-aaralan ko, ni-study ko ang kalagayan niya bilang isang celebrity at bilang isang tao. Kunyari, yan si yung kapatid na Gonzaga, na-interview ko dito yan. So yun, maraming artista. Lahat halos tapos ang ginagawa ko ba, dinodrawing ko sila, kinakarikature ko. Kasi utos din sa akin yan ng Pinoy Parazzi. Yung Pinoy Parazzi, yun yung parang paparazzi, pero Pinoy lang. Napapasok ko yung mga bagay na mahirap mapasok. Kunyari, mag-audition pa ako sa isang bagay para mapasok ko lang yun. Para maka-enter lang ako doon. So parang ganun ang sistema ko. Tapos na-interview ko na basta lahat hanggang minsan bandang uli iniimbita din ako ng CCP Cultural Center of the Philippines para panoorin ang kanilang mga Sinimalaya. Tapos nire-review ko yun. Tapos i-critics mo yun. O ano yung so doon na pumasok yung pagiging critic nyo, ano? Oo, kasama yun. Kasama na yun. Tapos bandang uli hindi pa ako nakontento. Si Basti naman, ipinakuso ko siya sa talent. So ngayon, para mabantayan ko, pumasok naman akong directing. Siya naman yung pag-artista. Okay, director na meron kang artista. So, ang pagiging socio-civic leader mo, paano naman nag-umpisa? Actually, yung socio-civic leader ko kasi nagsimula ito nung, siyempre, mga 70s. 70s nandito na ako, pumunta na ako. Mga 80s, rally doon, rally dito. Nakaramdam ka ng sobrang hirap. Tapos nagtuturo tindahan na lang, maliit na tindahan kami para makasurvive.
may mga laro-laroan ako ng mga bata na kahit ano, parang sari-sari din. Pag medyo parang walang pambili, hinihingi sa akin. Binibigay ko naman, wala akong magawa, naawa ako eh. Yun nga, tulad nung nabanggit ko kanina, hindi pa kayo nahihirapan sa dami ng pagpipilian yung ano. Parang multifaceted ka eh. Sa lahat ng angulo, nandun yung hilig mo eh, yung passion mo. Sabi mo, philanthropist ka pa, tapos photographer, tapos broadcaster. Sabi ko nga, paano kayo di nahihirapan dun sa angulo niyo? Hindi eh, actually mas gusto ko nga parang tipong naupo ako, pakaupo ko, ayaw ko manatili ako nakaupo. Gusto ko, lilipat naman ako ng on the go. Oo, lagi kayong nandun. Tapos, aalamin ko lang yun, parang gusto ko pa rin ito. Doon ko rin natuklasan na ang lahat palang bagay sa filosofiya ay sining. Lahat pala. The way you act, the way you smell, the way you sing, the way you walk, lahat. The way you eat, eating or something. Yung pala lahat na ito, related pala ito sa buhay natin sa araw-araw. Doon ko na napag-aaralan. Kailan po nag-umpisa itong Manoy, art lessons? Ang art lesson ng 1990, simula yung parang umiwas ako sa mga grupo. Katulad na nakon ko kasi na para siguro bagay ng survival ng mga artist. Kailangan parang nag-uunahan, at pag nag-uunahan, maaaring nagtutulakan. So parang namasdan ko na hindi maganda. Sabi ko, umiwas ako doon, kaya dahil doon, naitatag ko ang art lesson. Dito sa Ayala Center din, Greenbelt. Then sabi sa akin ng marketing, maestro, ito ang plano namin sa Ayala. So pinakita sa akin yung mga building. At ito yung gagawin natin. So nung panahon niya, maliit pa si Abe, siguro mga 9 years old. So yun. Kumbaga expose na yung dalawa na yan. Expose na sila. Maliit sa So ano po ba yung madalas na pinapayo nyo sa mga anak mo, si Basti at Abe, tungkol sa tinatahak nyo ng karera, sa pagtitinta? Ang sinasabi ko sa kanila, in-expose ko muna sila sa hirap. Ito lang tayo. Nung mga bata, huwag kang gagalaw nito kasi may lason yan. Malason ka yan, may amoy yung pintura or something ganyan. Nasunod naman sila. Matangkuli, nakita na nila ako na expose na ako sa hirap at sa paligid ng kahirapan, pinagkita ko sa kanila. Tapos natulong na ako sa mga may hirap. Nagkaroon ako ng mga dental medical mission, my own. Kakaiba yung nyo? Dental medical mission, tapos gift giving. Doon na rin ako natuto na mag-organisa. Like that, doon na Good Samaritan Artist Society. Tapos nagkakaroon na ako ng mga art exhibit. Nagpapa-exhibit ako, kahit yan sila Dinuya, nakakabenta ako ng trabaho niya nung buhay pa eh. Yung national artist natin, mga kilalang artist, minsan pag may pa-exhibit ako, nandiyan sila. Yung iba mga national artist na yan, parang dumaan din sila sa exhibit na may tinayo kong grupo. So ano yung madalas na itinuturo nyo sa art lessons? Based din ba sa expression nila kung ano yung dapat nilang gawin? First, ang sinasabi ko, yung parang pinalulutan ko muna kung sino sila. Doon nalabas sila, nakikita ko ang problema nila, kung may problema sa parents nila, emotionally, spiritually, financially, lahat yun. Doon ko nakikita din. Ina-advise ko sometimes yung mga magulang, kinakausap ko na may problema yung anak mo. So din naman, yung artist naman, natuklasan ko na may therapy. Yun na yung art therapy. Unang-unang approach ko, kinakaibigan ko, ano ba problema mo, anong ganun magawa ka muna. So drawing nila yun doon. Hindi ko siya hinahanapan na realism. Kasi imposible.
Pero, papunta tayo sa realism matapos mo expose yung sariling ikaw. Tama. Yung sariling ikaw, walang realism doon dahil di ka pa naman marunong eh. Yung sa school natin, magiging realism ka kasi ini-study mo na yung mga bagay na dapat kailangan. Yung mga proportion, yung mga sukat, human anatomy, at kung paano mga estilo. Then naman, after realism, saka ka naman pwedeng magsarili. Balikan mo yung noon mo, nakita ko, maganda pala estilo ko nung di ba ako nag-aaral ng realism. Pwede mo yun ituloy. Pero dapat dumaan ka ng realism para mapatunayan mo na pinga ka talaga. Saan po kayo nag-graduate, Manay? Actually, hindi ako nag-graduate ng fine arts. Lately na lang kumuha ng fine arts. Ito na, yung mga nakaraan yun is for self-study. Oo, parang sa study ko. Kasi noon naman, nung panahon ko, dumating ako rito sa Maynila. Galing akong probinsya, bata pa ako. Survival. So, ibig sabihin, after nung nag-decide kayo pumunta rito, nag-iisa ka lang ba? Oo, nag-isa akong pumunta rito sa Maynila. Pero mayroon na rin akong kapatid na dito sa Muntinlupa nakatira. Nauna na sila. Tapos yung nanay ko, bali sa malapit din, alam mo yung Badian? Badian? Oo, Sorsogon, Badian. Ay, oo. Naalala ko yan. Oo, mga demotor lang yan eh. Nandoon naman ang kanilang mga kaanak. Kasi alas isang buong baryo, pag nakatagnon, malaman mo mga kaanak ko pala. Oo, sasabihin, sige na, magmamano ka, anak ko. Pero hindi naman ako doon interesado. Nagsisend boy ako, nag-newspaper boy, bandang uli mga 1970, nagsaka na yung mga dyaryo. Wala nang dyaryo. Bali ko ano siya, Daily Express na lang natira. Pero naalala mo, anong trabaho mo nung bagong salta kayo sa Manila? Wala na, bali ko na ako kasi mga 16 years old na ako, 15 to 16, parang nakituloy ako sa Iriga City. Yung Iriga City parang bakery and grocery. Oo. Tapos habang nandoon ako, nakikituloy lang ako. Sa Naga City, hindi mo na dito sa Iriga. Muna. Iriga City, tapos bago Naga City. So yung Iriga na yun, hindi ko nga alam kung namamasa ko na ko, hindi, basta nakituloy lang ako, nakikikain lang ako. So parang adventure lang, wala, di ko tinatanong kung may sahod pa ba ako, wala, di ko naman hiningi. Parang mahirap din pala yung mga pinagdaan mo. Oo, ang ginagawa ko na lang, nung basta nang umalis ako, naging ilang kong pamasahe. Yun yung sabi ko, 20 pesos and 50 centavos. Ayun. Trail. Tapos may dala akong karton. Yung karton na yun, may sisyan. Tapos, mga damit konti. Yun, nakarating na ako dito sa parting Tutuban, pagkatapos Divisoria, Lumintrin. Yung inikot pumunta din ako ng Caloocan, Nabutas, tapos Dagat-Dagatan, sa Tondo. Mga naikot ko yun, lakad lang. Kasi wala kang pera eh. Tsaka kunti pa masyadong tao nun. So nung nangyari yan, yun, inanap ko yung kapatid ko. Pagganap ko sa kapatid ko, nakita ko sa Shell station. Akala ko nga isa lang ang Shell. Kasi probinsyano eh. So yun, ang nakita ko naman doon. Tapos sabi na sa Muntinlupa siya. Sabi ko, sige, minsan mapasyalan. Then nag-firme ako dito sa Makati. Yung Makati sa may Pitugo. Yung Pitugo niyan, yung Guadalupe. Yung Guadalupe, tas Orense. Tas ito yung Makati Hotel dati yan, yung MMDA. Isang 5-star hotel dati yan. Under ni Mayor Yabot. Tapos din nandoon ako, nag-una construction muna ako kasi wala namang magpapasukan. Hindi ako mapili noon sa trabaho. Basta kung ano yung trabaho. Sige lang, kumain ka lang. Tama. Tapos bumibili nga lang ako ng tinapay, tapos ketchup lang. Yun. Tapos ilalagay ko sa yung anima na tinapay. Tapos yung dalawa sa umaga, dalawa sa tanghali, dalawa sa gabi. Tapos makikitulog na ako. Habang nag-iisip ako kung anong mga susunod kong gagawin. Sa susunod na araw. Yung survival eh. Tapos naghahanap ako ng trabaho pero wala akong makita kasi hindi naman magtitiwala sa iyo eh. Pero at the time, medyo siguro teenager ako, mga 16 to 17 years old, 18.
So ngayon, ay iba pa ang ano, damit ko yung medyo palong pagkate, bilbuto. Oo, yung panahon na. Saka double neck. Orange ko ito, tapos blue ko ito. Medyo parang ang mga buko nun, parang si Adi Alejandro, Rico Puno, alam mo yun? Yung mga estilo pa nun, mga 70s. Paano ba nag-umpisa ang surrealism niya at saka impression? Mostly kasi nakikita ko yung mga gawa niyo, mother and child, tapos more of female. Oh, actually, kaya ko ginawang mother and child, saka mostly babae. Kasi yung, alam mo yung babae, parang ito ang tinatawag na ang buong pagkataon natin dito hinuhulma eh. Symbolic. Oh, symbolic siya. So, dahil ang babae ang ulbahan bago maging tao, no offended ng sexual interpretation. So, ang dapat lang na pahalaga ng mga babae, siyempre appreciate nila yung anuman itsura nila, at kilalanin natin at irespeto. So yun ang sa paningin ko. Din ginawa ko na rin siyang simbolismo sa art. Katulad nitong sa ating natawag na sa Pacific Ocean natin or West Philippine Sea, nagkakaroon ng parang pagtatalo ang ating bansa at ang China, na although naman pilit naman tayong pinapasok ng China dahil sa kanilang sinasabing 9-dash line. So, pero tingin ko masyado na silang lumapit. Siyempre, ang mamamayang Pilipino naman at maging ang ating mga sundalohan, hindi papayag o ating gobyerno na pasakop basta sa isang bansa na alam naman natin na hindi sila demokrasya, kundi sila ay mga Red China. Hindi lang komunista na basta sila komunista, kundi sila ay may sariling paniniwala na katulad ng mga naunang panahon. So ngayon, ako as a artist, ipinakikita ko pa rin dito sa pamagitan ng pagpipinta, hindi lamang sa literatura, kundi lang sa salita, kundi sa lahat na aspeto. Doon man lang makapag-ambag ako sa bansa natin upang maipakita na yung damdamin ko, ako'y tutol dito bilang isang mamamayang Pilipino. Tama. Kailan po nag-umpisa itong ginagawa niyong surrealism? Ang pagka-surrealism ko ay bahagi ng simbolismo na minsan kasi ang surrealism na ipapakita mo dahil karaming kabuuan na hindi lahat na anggulo lumabas pa, kundi parang isang tinitiraso sa komposisyon pero doon mababasa sa isang paningin o visual. Ito ngayon ang surrealism na parang nasimula naman ito sa panahon ni Salvador Dali. Pero kahit ganoon, tayo man din ay nagpapakita ng ganitong imahe, hindi lang dahil sa imagination, kundi isang sistema na magamit natin, katulad na sa West Philippine Sea. So, ipinopromote ko ito dahil ako, lahi din namin ito nung panahon pa ng mga Kastila at Hapon at kami ngayon. Na kami talaga ay lumalaban pag ang bansa natin ay nandoon sa kagipitan. Kamakailanman ay nabuksan yung art hub nyo. Successful siya, tapos nagkaroon kayo ng exhibit, di ba? Yung theme na The Manongs. Bakit Manongs? Ang The Manongs or para pag single na tao na artist ay manong lang. Oh. Dahil marami manongs. Although pag manongs kasi parang kuya. Ayun, o parang sa atin Manoy. Manoy, parang ando ng respeto. Tama. Oo, ngayon pag artist ka na, medyo may mga pinagdaanan ka na rin, medyo veterano ka na, kung mga ilang dekada ka na lumaan, pwede ka nang ituring na manong o kuya. So parang iyon na naisip ko na theme sa art. Yung The Art Hub, mga 15 years na ata ito sa taas. So ito under ng kapisanan ng pintor sa Pilipinas.
I started at ng PPP, Kapisan ng Pintor sa Pilipinas, since 1995. Yung mga group ng artist yan na sama-sama ko, nagkakaroon ng mga exhibit. Oo. Pagkatapos, kahit meron ako, parang nagsimula pa lang ako, market, andito na ako. O, pagkatapos hanggang bandang uli, dahil ang Ayala naman, alam niya na nagsimula ako sa Greenbelt tapos Glorieta. Ang Glorieta, yung skeletor to skeletor, dati SM Glorieta yung magka-doktor yung mahaba noon. Puno yun ang paintings. Yun. Ino-organize ko yun. Kami carpeted siya, may mga ilaw. Pero at the same time, dahil may art hub kayo, mayroon din mga pagtuturo. Oo, parang kasama na yun. Tuloy-tuloy yun. So nakakailang estudyante po kayo sa bawat? Actually, pag natigil ako, ang dami. Nadating, ngayon si Maestro. Oo, kaya ang dami tinuturuan. So, makikita nila yung picture ko. Bigay lang yun, siya yun. Noong mga una, yung bago pa lang ang tapanin. So, yun. Hanggang pinadala na ako dito sa ETC. Yung ETC, Alabang Town Center. Pinadala ko dyan ng Ayala din. Pagkatas ng Town Center, kasi yung marketing doon kakilala ko. So ngayon, inalipat siya. Lumipat na rin ako hanggang makarating na ako ng Vista Mall. So ngayon, doon ako nakikilala bilang parang art consultant ng mga malls. So speaking of bahagi, ano po ba yung pwede nyo maibahagi naman sa mga aspiring artist ngayon? Well, sa akin, huwag nilang gawing business ang art, gawin lang nilang passion. Yung passion kasi, kahit may pera ka, kahit wala ka, para kang itinali nito na magulang po sa tali. Para kang pinusas, naghanap ka ng susi para makawala. So yun ang passion. Pero pag pagtungtong mo sa ganun na sa art at inisip mo na kaya ako pumasok dito para gawin ko nga ng buhay, iba naman yun, dapat gallery ka. Ibang usapan eh. Oo, ibang usapan yun. Ngayon may sasakripisyo mo yung tamang passion na hinahanap mo sa buhay. So, yun. Ang mapapayo ko lang, mag-create sila ng gusto nila, magusto ng tao. Siyempre hindi naman nila maaaring ipamigay basta. Bibilin din naman yan ng gusto mong presyo pag gusto magkasundo kayo. Pero huwag mong gawin talagang hanap buhay. Although pag andyan ka na, yun na talagang gusto mo, handa ka magkaroong suffering. Bakit ka mo? Hindi naman lahat ay pwedeng sabihin natin bibili lahat ng paintings. Kasi hindi ito necessity. Ito, bagamat may presyo, luxury, para mayayaman lang mga art connoisseur, mga art lovers. Pero, wag mo talagang gawing negosyo. Pag ginawa mo itong negosyo, magtayo ka na lang gallery. Or else, ang gallery gawin mong front para may iba ka pang business. And gawin mo talagang passion. Huwag mong bilangin ang oras mo, ang ginastos mo. Basta sige lang dahil passion mo. One day, makilala ka dyan, unti-unti nang gugulong ang pera papunta sa'yo. Any last words or pasasalamat sa mga taong malalapit sa'yo? Nagpapasalamat ako sa mga taong nagsuporta din sa lalo ito sa Damanong at nagtiwala sa magkaroon silang exhibit at kinausap ko na bubuksan ko muli ang dito bumaba kami sa ground floor na dito sa may tinatawag Serendra Wings at inimbitan ko din yung mga gusto mag-exhibit. Pasya lang po kayo, magkaroon tayong pag-uusap na masinsinan at kung kailangan may uwa tayo gawin natin para sa isang exhibit.
Sa dalawang muna, si Paspe, at si Abe, ano mga sabi mo sa kanila? Si Abe, patuloy siya kung saan sa nakakarating, palibasa binata. Minsan Baguio, minsan Ilocos, Grabe, sipag yung... o Tarlac, kung saan north saka south. Tapos papunta patang Mindanao. Doon mga inibita lang siya na para magkaroon ng parang pumunta para magkaroon ng inspire yung mga kapwa-artist. Dahil siya naman ay professor, ay magpatuloy lang siya sa kanyang gawain dahil passion niya yan. How about Baste? Si Baste naman dahil passion niya rin na maging artist talagang tunay. Although matagal na rin siya, bata pa, artist na rin. So sige lang, kaya itong gallery ay sabi ko, pangawakan muna. Bale, yung lahat na tinuturo ko sa iyo, dapat mong malaman ang mga sikreto at yung mga dapat para dumating man ang araw kasi ang buhay natin, hiram lang. So, siya magpatuloy. Bago ko pala malimutan, salamat Thundercats. Jo, salamat. Maraming salamat sa ginugol mong panahon. At ang Thundercats ay patuloy na lumago at lalo pang dumami ang iyong mga ma-interview. Salamat din, Manoy, sa pagpapaunlak. Siyempre, karangalan ko yan eh. Isang maestro. Ano baka pa na yan, ngayon. At sa lahat. Si Maestro Rubia po. Maraming salamat.